Maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Naranasan mo na bang magkaroon ng baon at gusto mong bilhin agad ang lahat ng nakikita mo? O kaya naman ay may gusto kang laruan, ngunit kulang ang iyong pera? Alam mo ba na may isang magandang ugali na makatutulong sa iyo upang matupad ang iyong mga pangarap? Ito ay ang pag-iimpok. Sa araling ito, matututuhan natin kung bakit mahalagang mag-ipon, paano gumawa ng plano sa paggastos, at paano magiging maagap sa paghahanda para sa ating kinabukasan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang mga gawain ng pag-iimpok. Na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pag-iimpok bilang paghahanda sa kinabukasan. Nakapaglalapat ng mga gawaing pag-iimpok sa pang-araw-araw na buhay. At nakagagawa ng simpleng plano sa paggastos sa loob ng isang linggo. Hindi mahalaga kung maliit lamang ang iyong naiipon. Ang mahalaga ay natututo kang maging responsable sa paggamit ng pera. Ano ang ibig sabihin ng pagiging maagap? Ang pagiging maagap ay ang paggawa ng dapat gawin bago pa magkaroon ng problema. Halimbawa, Gumagawa ng takdang aralin bago ang deadline. nagdadala ng payong kapag maulap ang panahon. At nag-iipon bago magkaroon ng pangangailangan. Napansin ba ninyo, ang pag-iimpok ay isa ring paraan ng pagiging maagap. Paano nakatutulong ang pagiging maagap sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pagiging maagap ay nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay dahil tinuturuan tayo nitong maghanda at kumilos ng tama sa tamang oras. Kapag maagap tayo, naiiwasan natin ang pagmamadali. Nagagawa natin ang ating mga tungkulin ng maayos. At mas napaghahandaan natin ang mga pangangailangan at maaaring mangyari sa hinaharap. Dahil dito, nagiging responsable, disiplinado at handa tayo sa anumang sitwasyon. Basahin natin ang kwento, ang dalawang magkaibigan. May tig-50 piso na baon sina Ana at Ben araw-araw. Si Ana ay bumibili agad ng lahat ng gusto niya. Si Ben naman ay nagtatabi ng 20 piso bawat araw. Pagkatapos ng isang buwan, nasira ang bag ni Ana. Samantalang si Ben ay nakabili ng bagong bag gamit ang kanyang naipon. Kung ikaw si Ana, ano kaya ang iyong mararamdaman? Kung ikaw naman si Ben, ano ang iyong mararamdaman? Ano kaya ang aral ng kwentong ito? Tama, mas madaling harapin ang mga pangangailangan kapag marunong tayong mag-ipon. Ano ang pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay ang pagtatabi ng bahagi ng ating pera o anumang mahalagang bagay upang magamit sa tamang panahon o sa hinaharap. Maraming bata ang nag-iisip na kailangan munang maging mayaman bago makapag-ipon. Ngunit hindi ito totoo. Hindi kailangang malaki ang perang iniipon. Kahit 5 piso o 10 piso bawat araw ay maaaring lumaki kapag palagi itong iniipon. Katulad ng pagtatanim ng buto. Sa una ay maliit lamang ito. Ngunit habang inaalagaan, ito ay lumalaki. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? Una, upang maging handa sa mga pangangailangan sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay tumutulong sa atin na magkaroon ng perang magagamit kapag kailangan natin ito sa hinaharap, tulad ng pambili ng mga gamit sa paaralan, proyekto, o iba pang mahalagang pangangailangan. Sumunod, upang makatulong sa oras ng hindi inaasahang sitwasyon. May mga pagkakataong may biglang pangangailangan tulad ng pagkakasakit ng isang kapamilya o pagkasira ng mga gamit sa bahay. Kapag may naipon, mas madali nating matutugunan ang mga ganitong sitwasyon. Isa pa, upang matupad ang mga layunin at pangarap sa tamang paraan. Ang pag-iimpok ay nagtuturo sa atin ng pagiging matyaga at disiplinado. Sa patuloy na pag-iipon, maaari nating maabot ang ating mga layunin, tulad ng pagbili ng mga kailangan sa pag-aaral o paghahanda para sa ating kinabukasan, nang hindi umaasa sa utang o agarang tulong ng iba. Ang pag-iimpok ay hindi lamang tungkol sa pagtatabi ng pera. Ito ay isang magandang ugali na naghahanda sa atin sa iba't ibang sitwasyon sa buhay at tumutulong upang maging responsable, maagap at handa sa kinabukasan. Pag-usapan naman natin ang mga gawain ng pag-iimpok.
Una, magtabi ng bahagi ng baon sa bawat araw. Hindi kailangang malaki ang halaga. Kahit maliit na bahagi ng baon ay maaaring ipunin at lumaki sa paglipas ng panahon. Sumunod, gumamit ng alkansya o ligtas na lagayan ng ipon. Ang pagkakaroon ng alkansya o ligtas na lagayan ay nakatutulong upang mapanatiling maayos at ligtas ang perang iniipon. Isa pa, bumili lamang ng mga tunay na kailangan. Isa sa mga gawain ng pag-iimpok ang matalinong paggastos. Unahin ang mga pangangailangan bago ang mga kagustuhan upang may matirang pera na maipon. Gumawa at sundin ang plano sa paggastos. Ang pagpaplano sa paggastos ay tumutulong upang malaman kung magkano ang gagastusin at kung magkano ang itatabi para sa ipon. At magkaroon ng tiyak na layunin sa pag-iimpok. Mas nagiging masipag tayong mag-ipon kung alam natin kung para saan ang ating iniipon. Halimbawa, mag-ipon para sa bagong school bag, aklat, school project o iba pang mahalagang pangangailangan sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay hindi lamang pagtatabi ng pera. Ito ay binubuo ng mga mabubuting gawain tulad ng matalinong paggastos, pagpaplano at pagiging disiplinado. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, natututo tayong maging responsable at handa sa ating sariling kinabukasan. Hindi ibig sabihin na bawal bumili ng gusto natin. Ngunit kailangan nating unahin ang ating mga pangangailangan bago ang ating mga kagustuhan. Ito ang susi sa matalinong paggastos. Ang halimbawa ng mga pangangailangan ay pagkain, school supplies, damit at gamot. Ang mga halimbawa naman ng kagustuhan ay ice cream, video games, milk tea, at laruan. Isa sa mga nabanggit na gawain ng pag-iimpok ay ang paggawa ng plano sa pagkonsumo o paggastos. Ang plano sa pagkonsumo ay gabay kung paano natin gagamitin ang ating pera. Kapag may plano tayo, mas naiiwasan ang sobrang paggastos. Tingnan natin ang halimbawa ng isang linggong plano ng pagkonsumo. Ang mag-aaral ay may baong 100 piso bawat araw. Bago pa man siya gumastos, alam na niya kung magkano ang ilalaan para sa pagkain, sa iba pang mahalagang pangangailangan at sa kanyang ipon. Mapapansin na hindi pare-pareho ang halaga ng kanyang ginagastos araw-araw. May mga araw na mas malaki ang kailangan para sa proyekto o school supplies, kaya inaangkop niya ang kanyang paggastos. Gayunpaman, sinisika pa rin niyang magtabi ng pera para sa ipon. Sa pagtatapos ng isang linggo, nakaipon siya ng 120 piso. Ipinapakita nito na kahit hindi kalakihan ang baon, posible pa rin makapag-ipon kung may plano at marunong maglaan ng pera para sa mga tunay na pangangailangan. Hindi kailangang perpekto ang ating plano. Ang mahalaga ay sinusubukan nating sundin ito araw-araw. Tingnan natin ang sitwasyon. Isang Biyernes ng hapon, pauwi na si Mika mula sa paaralan. Napansin niyang may 100 piso pa siyang natitira sa kanyang baon dahil nagbaon siya ng pagkain. Habang naglalakad, nakita niya ang kanyang paboritong milk tea na nagkakahalaga ng 100 piso. Ngunit naalala rin niya na sa susunod na linggo ay may science project sila at kailangan niyang bumili ng mga materyales. Kung ikaw si Mika, ano ang nararapat mong gawin? At bakit? Tama, itatabi muna ang 100 piso bilang ipon para sa science project. Mas mahalagang unahin ang mga pangangailangan kaysa sa pansamantalang kagustuhan. Maaaring makabili ng milk tea sa ibang pagkakataon kapag may sobrang pera. Sa ganitong paraan, ipinapakita mo ang pagiging maagap, responsable at marunong magplano para sa kinabukasan. Ang sikreto ng pag-iimpok ay hindi kung gaano kalaki ang pera. Ang sikreto ay ang pagiging disiplinado. Mahalagang tandaan natin na ang pag-iimpok ay pagiging responsable, pagiging maagap, paghahanda sa kinabukasan, at paggalang sa perang pinaghirapan ng magulang. Kapag nag-iipon tayo, ipinapakita rin natin pinapahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga magulang. Sa araling ito, natutuhan natin na ang pag-iimpok ay ang pagtatabi ng bahagi ng ating pera upang magamit sa mga pangangailangan sa hinaharap. Hindi kailangang malaki ang iniipon. Ang mahalaga ay ang pagiging disiplinado at palagiang pag-iimpok. Nalaman din natin na ang pag-iimpok ay isang paraan ng pagiging maagap.
dahil inihahanda tayo nito sa iba't ibang sitwasyon at pangangailangan. Natutuhan din nating gumawa ng plano sa pagkonsumo o paggastos. Unahin ang mga pangangailangan kaysa sa mga kagustuhan at maging responsable sa paggamit ng ating baon. Tandaan, ang maliit na ipon na isinisimulan ngayon ay maaaring maging malaking tulong sa ating kinabukasan. Ang pag-iimpok ay hindi lamang paglalagay ng pera sa alkansya, kundi isang mabuting ugali na naghahanda sa atin upang maging responsable, maaga at handa sa anumang hamon ng buhay. Gamit ang iyong natutuhan sa araling ito, pagnilayan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang unang tanong ay, ano ang isang pagbabago na sisimulan mong gawin sa paggamit ng iyong baon upang maipakita na ikaw ay marunong mag-ipon at naghahanda para sa iyong kinabukasan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Sumunod, sa iyong palagay, paano makatutulong ang pag-iimpok hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging sa iyong pamilya kapag dumating na ang oras ng pangangailangan? Para sa inyong gawain, sa isang malinis na papel, gumawa ng iyong sariling plano ng pagkonsumo para sa loob ng isang linggo. Isulat kung magkano ang iyong baon at planuhin kung paano mo ito paghahatiin para sa pagkain, ibang mahalagang pangangailangan at ipon. Siguraduhin ang iyong plano ay makatotohanan at nagpapakita ng matalinong paggastos at pagiging maagap sa pag-iimpok. Gamitin ang format na ito. Ang pag-iimpok ay hindi nasusukat sa laki ng perang naiipon, kundi sa magandang ugaling nabubuo habang tayo ay nag-iipon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!